Kaya po, kung mapansin nyo ho, di ba, nung isang araw lang, mayroon silang tinayo na bagong grupo, mga kababayan, yung RAGE, RAGE. At doon nga po, sinasabi nila na hinirang po na presidente si Baste Duterte, mga kababayan. Doon lang po sa grupo na yon, ha? Doon lang po. Sabi ko, pinapanood ko, puro paninira na naman. Alam nyo, napansin ko, mga kababayan, sabi ni Baste, ginagaya niya trying hard na ginagaya ni Baste Duterte yung airpat niya, mga bossing. No? Napansin ko ho, yung mga estilo, nung kung paano ang style ni dating Pangulong Duterte nung inuto tayo nung 2016, ganun din. Paano ba sandali gagayahin ko? Yung mga tatay niya, yung tatay niyan. Kawatan! Kawatan! Ganun. Kawatan pala. Alam niyo palang ganun. Pero, sinamahan pa ho nila nung panahon ng eleksyon. Di ba? Sinasabi nila, kawatan, si dating Pangulong Marcos Sr. Pero sinamahan nila nung panahon ng eleksyon na. Di po ba? Tsaka ho, namutawi po sa isipan ko mga kababayan. Yung sinabi ni Caramil Madriaga, na ang sinabi, ayaw, ang favorite o mas pinipili daw po ni dating Pangulong Duterte ay si Vice Presidente Inday Sara Duterte daw po, mga kababayan. Bakit? Kasi daw po matapang, tsaka kumbaga, yun yung paboritong anak, si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Bakit daw po hindi pinipili yung Pulong at yung Baste? Kasi ang sinabi, tama ba ako? Baliw? May baliw at mayroong bading? Freddy Lomboy, nagagalit si Lomboy. Gago kang vlogger ka, nabayaran ka. Uy, gagi! Mga social media lang yung, sa social media nga galing yung mga ano ko, yung mga topic ko, gagalit ka pa. Uy, sandali. Di ba? Narinig mo ano sabi ni Ramil Madriaga, Freddy Lomboy. Ang sabi ni Ramil Madriaga, kaya daw hindi pinipili yung dalawang lalaki kasi nga, ang sabi, yung isa ay baliw, yung isa naman ay bading daw ho, mga kababayan. Ngayon, kumalat ho yan. No? Kasi napanood ng mamamayang Pilipino Sabi ni Sir Sunny Reyes, chup-chupa si Baste. Ngayon, siyempre ho, mga kababayan, sabi ng taong bayan, no? Sino kaya dito? Yung bading. At sino naman kaya dito? Yung baliw. Mabilis nagsisagutan po. No? Ang sabi, yung isa Barbie, yung isa naman mananaksak, patalikod yung kutsilyo. Ano tawag mo doon? Sasaksak ka, patalikod yung kutsilyo. So sabi ng iba, nako, alam na natin kung sino yung baliw. Ano? Tapos naman, pahamon-hamon na suntukan, bubugbugin si General Torre, tapos tatakbo-takbo naman po papunta ng Singapore. Sabi ng iba, alam na din natin ngayon kung sino yung bading. No, Barbie. Sabi, Barbie daw ang tawag kay Baste Duterte. Hindi ho ako nagpauso niyan, mga kababayan, ha. Akala nyo lang ako, naririnig nyo lang sa akin. Pero, narinig ba natin sa iba yon? Ako ba? Hindi, pang Barbie lang naman kasi po yung galawan, mga kababayan. Barbie lang naman po talaga. Yung hahamon ka, nasuntukan, o yung sasabihin mo, bubugbugin mo yung isang tao. Tapos, kapag ka nandiyan na, haharapin ka na, wala na, tatakbuhan mo na. Di ba, nagwawala doon si Baste Duterte with matching, kawatan! sabi nung iba, parang kambing no? Ang lakas sabihin na
gumagamit na ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo. Tapos siya gaganon nga, nasa entablado. Paulit-ulit. Alam nyo ho, mga bossing, no? Yung iba ho, mga kababayan, ang ginagawa nila, ganyan. Para makontrol nila yung sarili nila, chewing gum. O siguro, yung iba, o siguro, ewan ko, bahala na. O sabi, isang ulo lang naman ang kailangan namin. Yan yung mismo binanggit po nitong si Sebastian Baste Duterte. Isang ulo lang ang kailangan namin. No? Hinihimok ho kasi mga boss chief amo sir, yung ibang mga politiko na sumama, no, na hindi na nila iisipin kung merong mga nagawang mga pagnanakaw, etc., etc. Basta ang gusto lang daw po ni Baste Duterte, mga kababayan, sumupsop ng bubble gum. Ay, sorry. Ito naman kasi si Ma'am Len de los Santos No, ini-interrupt ako ni Ma'am Len de los Santos No, kaya nasasabi ko sumupsop ng bubble gum. Hindi. Iisang ulo lang daw ang gusto nila. Yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga lang huli ninaw, mga kababayan, kung ulo o kung anong ulo yung gusto ni Baste Duterte. Kung ulo sa taas o ulo sa baba. Yun ho ang tanong. Ulo sa taas, ibig sabihin, pupugutan, tetagihin, tsutsugihin. Pag ulo naman ho sa baba, ay Barbie nga talaga. Si Ma'am Gloria Ramos tawa ng tawa doon sa ilalim. Barbie nga ho talaga kapag kaganyan no, mga kababayan. Kaya ang sagot sa kanya ni John Vic Remulla, hindi ko napapansinin yan. No? I wouldn't put too much weight doon sa mga words na sinabi ni Baste Duterte. Supot naman yan Ano yun? Barbie na? Supot pa? At gusto pa ng ulo? Anong ulo kaya ang gusto? Taas o baba? Yun ang tanong ho doon, mga kababayan. Kaya meron silang mga ganyan May mga rage sila. No? Para Plan B. Ano ibig sabihin ng Plan B? Plan Barbie. Dahil yung rage po nila, mga kababayan, yan po ang tingin natin na pangalawang solusyon nila o Plan B dahil nakikita nila na talaga pong ang vice-presidente po, mga kababayan, ay malapit ng matapos. Dahil po doon sa impeachment na kinakaharap. Malapit nang hindi makatakbo sa 2028 election. Kaya pinapalakas na nila yung Baste Duterte. Yan ho yun, mga kababayan. No? Ramdam nila na matatalo ang vice-presidente sa impeachment. No? Kaya meron na silang rage. O Baste Duterte, palakasin na natin. Kaso po matatalino ang mamamayang Pilipino. Hindi po basta-basta papatol doon sa sinasabing supot lang at Barbie pa. Parang linagpasan ho niyan si Harry Roque, mga kababayan. Diba? Rodolfo Bagasol, Bagahansol, shout out po sa inyo. Parang nilagpasan niyan si Harry Roque, mga bossing. Si Roque, tingin ko, barbilat lang. No, tingin ko lang ho yun. Hindi ko naman sinasabing rekta na Barbie si Roque. Pero tingin ko naman napatuli naman po yun si Potso daw. Mga DDS, saklap na, sakit na Biruin mo, itong ipinagtatanggol ninyo. Sabihan ng supot. Di po ba? At kagaya din po nung nasabi natin, mga kababayan, no? Nasa kanya na ang lahat. Barbie na supot pa.